tayo. Ano kayang iginuguhit ni Emma doon? Donut ba? Oo, sino kaya ang tatanggi sa masarap na dessert na ito? Hindi na makapaghintay na malaman kung sino sa mga kalahok ang makakayanan ng gawain. Pero determinadong manalo silang lahat. Wow, nagsimula na sina Lola at ang chef magluto. Tingnan mo lang ang chef. Madali lang para sa kanya. Nasa kawali na ang mantika at oras na para iprito ang ating mga donut. Ano ang problema dito? Gagawin ko ito ng sobrang bilis. John, sigurado ka ba? Sa tingin ko hindi mo alam kung paano magluto ng donuts. Sa tingin ko nahuli ka ni Lola. Hawak ko na. Huwag mag-alala. Magdadagdag lang kami ng kaunting mantika. Oh, sige. Oh, sana magawa mo ito. Sina Lola at ang chef ay nagsisimula ng maglagay ng mga donuts sa kawali. John, ikaw na ang sunod. Mag-ingat. Ang kumukulong mantika ay maaaring makasunog sa'yo. Oo, at binalaan ka namin. Well, hindi mo dapat nilagyan ng sobrang daming langis. Habang kalmado na naghihintay si chef at si grandma na maluto ang kanilang mga donut, nasa isang mapanganib na laban na ngayon si John sa langis. May kutob ako na hindi mananalo si John sa laban na ito. Naku po, tingnan mo nangyari sa mga donut na ito. Fanner cereal the John ay nang receive ng spatula. Huwag mong mag-alala, John. Ngayon maswerte ka sa susunod na pagkakataon. Ngayon tingnan natin kung ano ang meron ng iba. Wow, perpekto ang kanyang mga donut. Ano ang ginagawa niya? Oh, maglalagay siya ng jam sa mga ito. At ngayon ay isinasawsaw niya ang donut sa icing. Mukhang nakakatakam. Ilagay na lamang ito sa isang plato at dekorasyonan ng sprinkles. Mahusay na trabaho. At ngayon tingnan natin kung ano ang meron kay Lola. Mukhang simple ang kanyang mga donut, pero malamang masarap din. Tingnan mo lang sila. Mukhang may naisip si John. Gagamit ba siya ng keso? Tingnan natin. Mukhang maganda na talaga itong keso. At ano ang gagawin niya dito? Siyempre, mga hulma ng donut. Napakahusay. Hey, pero para saan mo kailangan yan? Mukhang nagdesisyon si John na event ang stress niya sa pack ng Cheetos. Naintindihan ba ng kahit sino kung ano ang balak niya? Nakuha na. Ito ay pagbalot. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Ang natitira na lang ay kunin ang magandang cheese donut na ito at igulong ito ng maigi sa mga mumo ng tinapay. Oo, sa tingin ko, palaging maaalala ni John ang kanyang laban sa kumukulong mantika. Mabuti na lang at may foil. Balutin lang ang donut natin sa isang piraso ng foil at iprito ito sa kawali. Hindi kailangan ng anumang mantika. Magandang ideya, John. Oo. Totoo na mas mabuti na huwag itong hawakan ng mga kamay mo. Parang ang sarap tingnan. Well, oras na para tikman. Simulan natin sa donuts ni Steph. Gustong-gusto ito ni Emma. Ngayon ay turn na ng Lola. Malamang niluto na ng Lola ang mga donut na ito para sa kanyang apong babae ng higit sa isang beses. Pero base sa mukha ni Emma, hindi siya gaanong impressed. At sa wakas, isang donut mula sa kanyang kapatid. Well, John, sana ay swertihin ka ngayon. Tingnan mo kung paano humahaba ang keso na ito. Siguradong gusto ito ni Emma. At ang nanalo ay si Chef. Maligayang bati. Ang pangalawang round ay nasa unahan. No kaya ang lulutuin ng ating mga kalahok sa pagkakataong ito? Wow, isang sandwich ito? Sino kaya ang mas may pagkakataong manalo ngayon? Chef? Lola? Or baka si John pa nga? John, ano ang ginagawa mo? Ang gawain ay gumawa ng sandwich. Hindi kainin ang pagkain. Iniisip ko na gustong gumawa ni John ng matamis na sandwich. Iniisip ko kung ano ang gagamitin niya para dito. Mari, magdagdag ng kaunting marshmallow, tsokolate, at 3 magkakaibang syrup. Wow, ang sandwich ni John ay talagang matamis na bomba. Ano ang gagawin ni Lola? I'm good to ang ham sandwich. Ang sarap. Ilagay ang tinapay sa kawali. Dapat itong iprito ng maayos. Ilagay ang ham, keso at bacon sa ibabaw. Ang bango nito. May isip lang natin kung gaano kasarap. Pero mukhang hindi masaya ang chef tungkol dito. Tingnan natin kung ano ang maiisip niya. Magsisimula tayo sa tinapay. Pagkatapos, kumuha tayo ng sariwang dahon ng litsugas at kamatis. Maingat natin itong ilalagay sa tinapay. Wow! Mga suso ang mga iyon. Lola, sa totoo lang, bahagi sila ng mataas na kusina at inihahain sa mamahaling mga restaurant, pagkain gourmet para sa tunay na mga gourmet. Ay prito ana, 3 circle is from Mason ng Bango. And hindi lang yun.
Here's one ting mapugita. Lola, mas mabuti huwag mo itong tingnan. Iprito ng mabuti ang mapugita at ngayon, idagdag natin ito sa ating masarap na sandwich. At hindi lang iyan, keso at hindi basta keso, kundi kesong may amag. Yum, meron itong kakaibang amoy. Oh, Lola, natatakot ako na hindi magugustuhan ni Lola ang amoy ng produktong ito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa'yo. Sana ay pahalagahan ni Emma ang obra maestra ng mainit na putahe na ito. Hindi nakapagtataka na sinikap ng husto ng chef. Mukhang kapag nakahanda ang ating chef, may nagutom na. Buti na lang at may tsokolate palaging nakahanda. Mukhang hindi ito nasa ayos. May kailangang gawin. Tingnan natin kung anong maisip ni John. Naglalagay kami ng mga yelo sa mga plato. Sa tingin ko alam ko na ang gagawin niya. Ibuhos ang natunaw na tsokolate sa mga plato at tada. Ang maganda at masarap na palamuti ng sandwich ay handa na. Kung gayon, oras na para subukan ito ni Emma. Magsimula tayo sa chef sandwich. Tanging tunay na gourmet lang ang makaka-appreciate ng lahat ng kasofistikahan at pagka-unique ng putahe at hindi isa si Emma sa kanila. Pukita at mga suso? Nakakatakot yan! Grabe! Baka mas magustuhan niya ang sandwich ng kapatid niya. Sa tingin ko, makakatukso ito sa mga mahilig sa matamis. Tignan mo lang ang ang dami dami ng ng marshmallows, tsokolate, at syrup diyan. Oo, gustong-gusto ni Emma yan. Ngayon, parating na ang sandwich ni Lola. Ano pa nga bang mas hihigit sa kombinasyon ng keso, bacon, at hamon? Siyempre, ito ang panalo natin. Pasensya na guys, pero walang tatalo sa mga sandwich ni Lola. Hinidakira sa rin na wade relamer kung ano ang lulutuin ng mga kalahok sa round na ito. At ito ay pritong itlog. Napakasimpleng ulam, pero napakaraming paraan ng pagluluto. Itlog ni Lola. Naglalagay ng kaunting langis. Pwede bang makahingi rin ako ng kaunting langis? Siyempre, sa'yo na. Naku, mukhang may hindi marunong gumamit ng bote ng langis. Hindi, John, ikaw ay... matatapon mo lahat at sana'y nagtanong ka na lang. Habang gumagawa ng problema si John para sa sarili, nagsisimula ng magprito ng itlog si Lola. Magaling. Dapat din magmadali si John. Wala namang komplikado dito. Kailangan mong maingat na basagin ang mga itlog. At si Lola ay inilalagay na ang kanyang scrambled eggs sa plato. Nyawagyo, since we're another chef, ingisig ka kay Bay. Ang mahagar ay wala sanang kuhol sa pagkakataong ito. Mga peach? Sigurado ka ba, chef? Sige, titingnan na lang namin kung ano ang gagawin mo. Alright. And there Sa is the mountain, sawit yung ito. Ang lihim na sangkap ay kamangha-mangha. Aking restaurant ay mayroong resiping ito at ginagawa na namin ito sa loob ng 1,000 taon. Parang walang sense, pero napaka-interesante. At ikaw, John, may nag-order ba ng fire show? Mukhang hindi maganda, pero mukhang kailangan mo pa ring ihain ito. Handa na ang lahat ng putahe at good luck. Simulan natin sa mga itlog ni Lola. Luma pero mahusay na klasiko. Walang kakaiba pero wala ring labis. Ano ito? Seryoso? Hindi ba nga? Kailangan mo yon? Well, John, maganda ang pagsubok mo. At kumusta naman ang putahe ng chef? Napakaganda nito na si Emma ay na-in-love dito. Bravo, Chef Fai. Selfies sa chef. Maaring ang chef ang manalo, pero kaya ba niyang gawin ang salad na ito? Para sa chef at si Lola, madali lang ito. Pero paano si John? Nako, hindi niya alam kung paano maghiwa ng gulay. Medyo nakakahiya. Tingnan mo at matuto, John. Ipapakita sa iyo ni Lola ang isang masterclass. Ganito ang tamang paghiwa ng mga kamatis. Ilagay ito sa isang dahon ng letsugas at maghiwa ng ilang dibdib ng manok. Ang bango. Roast yun ng manok o simga dahon ng letsugas. At sanda na ang ating salad. Puff! Hindi yun ikinatuwa ng chef. Gagawa siya ng kakaibang bagay. Hulaan mo, muli, may mga dahon, mantika, at haluin natin ito. Oo, medyo nalilito sina Lola at John. Tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Ilagay niya ang lahat ng halong iyon sa kawali at kumuha siya ng hiringgilya. Hindi talaga tumitigil ang chef sa pagkamangha sa amin. Saan kaya niya nakuha yon? Wow, ang ganda niyan. Anong galing na chef? Talagang kamangha-mangha ito. Kumuha tayo ng dahon ng litsugas, punitin ang mga ito, at ilang kamatis. Ano ito? Anong orihinal na paraan ng paghiwa? Mukhang tapos na si chef, pero kumusta naman ang iba?
Si Lola, syempre, wala siyang gano'n na orihinal na paraan ng paghiwa, pero masarap pa rin. Oo, at John, nagpuputol ka pa ng mga gulay? Kailangan mong bumilis. Oo. Lola, nag-order ka ba ng maskara ng pipino? Ipakita mo sa akin ang nangyari, John. Malayo ito sa niluto ng chef. Mukhang hindi nagising si John dahil doon. Pambura? Gagawa ka ba ng salad mula sa pambura? May mukhang yan na nga ang gagawin niya. Hindi lamang mula sa chewing gum, marmalade at marshmallow. Sa tingin mo ba ay maa-appreciate ni Emma ang salad na ito? Gayunpaman, malalaman natin ngayon. Dapat magsimula ako sa isang ito. Oh, ang weird naman. Ngayon, ang salad ni Lola ay mukhang napaka-appetizing. Ano sa tingin mo, Emma? Hindi masama, ha? Wow! Mukhang ang salad ni John ay talagang pag-ibig sa unang tingin. Sarap. At mayroon tayong panalo. John, nagawa mo ito. Binabati kita. Isulat... May isang hamon na naghihintay para sa inyo. Isa sa inyo ang makakakuha ng chocolate fountain. Mapupunta ito sa sinumang pinakamagandang makakapag-drawing gamit ang mga maruruming panulat na ito. Pero may isang napakahalagang bagay. Kailangan niyong mag-drawing gamit ang inyong bibig, hindi ang inyong mga kamay. Mayroon kayong 1 minuto para gawin ang lahat at nagsimula na ito. Maaari mong amuyin na malamig ang buhok ko. Matatalo ka! Bakit? Kasi magkakaroon ako ng pinakamagandang guhit. Bingo! Narito! Ayos, pwede bang asul ang fountain ng tsokolate? Hindi, ako ang mananalo. Lalo na dahil kakakuha ko lang Gagawin ng ko ito. napakagandang ideya. Bakit ubusin lahat ng pintura kung pwede mo namang tanggalin ang takip? Ang sarili ko! Kailangan kong subukan ito. Anong nangyayari? Sinubukan mo ba ito? Hindi ko alam! Gumana ba? Hindi ka ba nahihiya sa iyong sarili? Sana tinulungan mo ang kaibigan mo. Pero pinagtatawanan mo ako. Dapat turuan kita ng leksyon para dyan. Mahal ka niya. Isang simpleng balahibo ay sapat na. Well, ano ba ang dapat kong gawin? Hindi. Parang grapevine na kamatis. Talo ito, sigurado. Ganun ba? Tumatawa ka rin? Kung ganun, matatalo ka rin. Ayan ka na! Diyos ko! Anong nangyayari? At makukuha mo rin ang nararapat sa'yo. Wag! Hindi! Mga kaibigan, tapos na ang oras. Ipakita ninyo sa akin kung bakit kayo gumuhit dyan. Julie, ano yung pulang mancha? Natapon ba ang pintura? Baka sa mukha mo rin. Susie, bakit pula ka rin? Nagkakasama ba kayong kumain ng mga kamatis? Hindi kayo mananalo sa mga ganyang guhit. Hindi rin maganda ang gawa ni Milo, pero hindi baboy na pula. Milo, panalo ka! Huray! Ngayon, akin na lahat ito. Kumusta? Ilabas mo ang tsokolate ko! Gusto rin namin ng tsokolate! At makukuha natin ito! Tada! Ang saya nito! Oh, tuwang-tuwa ako na nanalo ako. Oh, kahanga. Tatlo! Nasaan ang lahat ng tsokolate? At sino nga ba ang nangahas? Nagpapahinga ka ba? Oh, sige na. Matindi! Ang presyo mo sa pagkakataong ito ay Mas original ito. Ang cute na maliit na Patrick. aso. Maganda, hindi ba? Ito ang tayo sa likod. Kailangan mong mag-drawing gamit ang iyong bibig muli. Kailangan nating isigaw ito. Kaya gawin mo ang makakaya mo. Tapos na ang oras! Sa tingin ko, walang mas madali kaysa sa pagguhit ng tae. Para maging mas kapani-paniwala ang isang guhit, kailangan mo ring magdagdag ng amoy. Kahit ako. Alam ko kung paano gawin iyon. Ano ang amoy na yon? May namatay ba rito? Or may bagay na panis na? Sa tingin ko nahihilo ako? Oops! Matagal na kasi akong hindi naghuhugas ng paa.
Mahirap mag-drawing gamit ang paa. Ang pagguhit gamit ang siko sa kabilang banda ay mas komportabling solusyon. Oops! Walang problema. Marami pa akong ganyang maduming pantalon. Naku! Naku! Sus, don't forget! Paano na para ipakita sa amin kung ano ang mayroon kayo? Ang ganda! Mila, ayos lang ang dumi. Pero nakakita na ako ng mas maganda. Nakita ko na ang kay Susie. Halimbawa, ang ganda nun. Ang galing. Wow. Naglalabas ka ba ng dumi? Hindi ganoon kaganda. Makikita mong gusto niyang matalo sa gayon. Siya ang may alam ng totoong chismis. Ano? Pero dinamdam ko si Susie. Hindi ko ito kakainin. Ako ang nagko-coach ng Isang totoong party na ganito? Anong bangungot? Magkukunwaring tsokolate lang ito. Ang galing! Talaga ba? Hindi totoo ang tsokolate ito. Hindi. Gusto niyo rin ba, mga babae? Hindi, salamat. Ang iyong premyo sa round na ito ay isda, pula, berde, at hindi masarap. Well, magpipinta kayo gamit ang mga sarsa. Sa tingin ko, masaya at kakaiba ito. Kaya maaari kang magsimula, tapos na ang oras. Hindi pa ako nakakapinta gamit ang mga sarsa. Sana magawa ko itong maganda. Napakarami nila. Nakakatawa yun? Magkakaroon ako ng napakagandang... Siya nito! Pero bakit nasa akin lahat ng basura? Hindi ako basurahan. Oh, ang hirap! Ito ang pinakamarami kong nagawa. Ang sarap nun, Joey. Magsisimula ako sa ketchup. At magsisimula ako sa keso. Sarsa. Dilaw ito kaya mas bagay sa isdang nasi. Kaya, magsimula na tayo? Kagad akong naubusan ng t-shirts. Kailangan nating makahanap ng kapalit agad. Wow! Sa tingin ko, lumalabas itong maganda. Oh! Mas maganda pa ang drawing ni Susie kaysa sa akin. Dapat akong magmadali. Tama ka! Mayroon akong 5 daliri. Nangangahulugan na mayroon akong 5 brush para sabay-sabay gamitin sa pagpipinta. Talagang ginagawa niya. Sa tingin ko napakaganda nun. Hindi mo ba ito Masarap kakainin ng ito. kaunti? Hindi. Hindi ito sapat. Gusto kong kumain ng mas maraming sarsa. Mela, kumakain ka ba ng sarsa? Pero wala naman tayong mga patatas. Sa tingin ko, tapos na ang aking gravy. Ay, hindi. Ang bumagsak ko. Sige. Ang sarap Yan na ito! talaga. Ang sarsa ay... Pating ito! Tiyak na matatalo ako. Tapos na ang oras. Oras na para makita kung ano ang nariyan ka. Isa lang ang kailangan kong gawin. Ligtas ako! Mga guhit kasama si Susie. Naghihintay ako. Julie, anong ginawa mo? Hindi siya mukhang isda. Layla, ipakita mo sa akin ang iyong drawing. Wow, maganda yan. Sa ngayon, ito ang pinakamagandang creepy na drawing na nakita ko. Susie, at hindi mo pa sinusubukan kahit konti. Kaya kailangan kong ibigay sa iyo ang isdang ito. Sana gusto mo nang kumain ng broadfish. Ako? Pero pandaraya yan. May isang tao na kailangan kumain ng nakakadiring isda. Bakit mo iniisip na nakakadiri ito? Hindi ito pwedeng lutuin. Meron din akong burner. Oh, sorry. Hindi ko lang talaga alam kung paano ito gamitin. Oops! Oh.
Bakit mo kakainin ng isda? Tignan mo kung gaano kasarap ang isda. Sa wakas, ay mayroon na tayong tamang tanghalian. Napakasarap! Mga girls, ang pinaka-cute na premyo ay naghihintay sa inyo ngayon. Ang mabalahibong pusang ito. Kailangan nating gawin ang sarili nating cat makeup. Sino man ang pinakamahusay ay makakakuha ng baby. Tulad ng dati, may 1 minuto kayo at simulan na. Mukha rin akong bata, kaya hindi ko na kailangang magdagdag ng maraming detalye. Seryoso, minamalit mo ang sarili mo. Malinaw sa lahat na Ngayon hindi ay sinasabi ko hindi. sa'yo, kahit ang kasarian nila. Salamat sa panunood. Kaya, walang nagsabi sa'yo na huwag mong gamitin yan dyan. Hindi ba? Hindi ko maintindihan paano nagagawa ni Deco nang wala yon. Mas madali. Halos tapos na ako. Hindi ko kayo masabayan dahil ang ganda ng makeup ko. Wow! Maayon ko bang ipakilala Gumagamit siya ng salamin kahit hindi dapat. Sa tingin ko kailangan niya ng leksyon. Sumasang-ayon ako. Alam ko pa nga kung paano. Hoy! Anong ginagawa mo? Bakit? Masisira ang makeup mo? Tiyak na matatalo na ako ngayon. At gusto ko rin ng cute na baby. May ideya ako kung paano tanggalin ang kalaban. Si Zed, hindi mo natapos ang iyong mga kuko ng kaunti? Matutulungan kita. At ngayon, kung hindi ka tututol, ikatutuwa ako ito. Ngayon, mas maganda ka ng tingnan. Para kang munting pusa. Maraming salamat. Lagi kong alam na magkaibigan tayo. Kaya't magdesisyon tayo kung sino ang makakakuha ng cute na batang ito. Ay, hindi mo may kakabit yan. Ininsulto mo ang kapalaran ko. Susie, ano ang ginawa mo? Hindi naman tayo naglalaro ng pirata dito. Ano? Paano yun? Diyos ko! Pero si Melos, aking Diyos, sa totoo lang, lumabas na napakaganda. Kaya hindi ka magiging kaibigan Flop, niya. Franz, Bilis. paalam. Mamahalin kita at pakakainin kita. At ikaw ay magiging... Ay, hindi. Sa tingin ko ay allergic si Melanie sa kuting. Ayos lang. Pwede Ayos lang tayong yun. mag-alaga ng maganda para sa atin. Karamihan sa atin ay gustong tumawag ng doktor. Tama ba, Fluffy? Kaya... Ayos!